Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Ating tatalakayin ngayon ay meron tayong babalikan. Titingnan muli natin. Siguro matagal-tagal na rin tayo. Almost a year, December na di ba? Medyo tingnan-tingnan din natin siguro. Masalamin natin kung paanong binalikan ni Moses yung journey ng mga Israelites. Maganda balikan din natin from January. Wag na yung 2022 ha. This year lang, 2023. From January to present. Kasi ang ginawa ni Moses, binalikan niya yung kasaysayan ng kanilang paglalakbay sa wilderness o doon sa ilang. At sa ating konteksto, makikita rin natin na tinukoy din niya yung mga naging pagkukulang ng mga Israelites. At pagkatapos ay sinabi rin niya na supposedly from Mount Sinai going to the Promised Land, 11 days lang dapat tayo maglalakbay doon, ganun kabilis yun. Kaya lang, it took 40 years. Could you imagine that? 11 days lang, inabot ba tayo ng 40 years? Ganun tumagal ang naging paglalakbay natin. At pagkatapos ay nung nakarating naman kayo sa lupang pangako, ang daming mga pagtanggi-tanggi na ginagawa ninyo at ang daming mga reklamo nung nariyan na kayo. At ipinaalala rin ni Moses dito sa kanila, yung kanilang, siyempre yung pakikipaglaban. Life is a battle. Siyempre may mga kaaway na lumaban din sila. Sinabi rin ni Moses doon, marami tayong hindi naging madali hindi naging madali ang paglalakbay natin sapagkat marami tayong labanang hinarap going to the Promised Land. And even in the Promised Land ay talagang may battle pa rin, mga kapatid. May problema pa rin tayong hinarap. That's why Moses encouraged them. Hinikayat sila sa pamagitan ng tingnan din ninyo na kahit may mga naging digmaan, labanan, problema, but the miracles of God were there. Hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Maraming himala ang ginawa ang Diyos sa atin. At nasaksihan natin yon. At siyempre, pinalaan pa rin sila ni Moses sa mga panganib sa pagsuway sa Diyos. Sa kapahamakang maghihintay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, pwede rin natin tingnan yun mga kapatid, di ba? As a pastors. So, let us see, di ba? Balikan din natin yon, mga kapatid. Tingnan din natin yung naging journey ng life natin this year. Ano mo sa tabi mo? Kamusta ka na ba? From January until now. Tapos mababasa natin sa context natin, sa mga teksto, in the book of Deuteronomy po yan, chapter 4, pinakita pa rin dyan yung kapahamakang naghihintay sa atin ngayon. Pero ganun pa man, kung itutuloy yung talata na ating kukunin ngayon, sa pagpapatuloy, sa kabila ng mga banta, na may kapahamakan pa rin, may problema pa rin, pwede pa rin mapahamak, pwede pa rin madisgrasya. Pero ang sabi po rito, sa pagpapatuloy, ang Diyos ay nagbibigay pa rin ng pag-asa. Tuloy natin in Deuteronomy chapter 4 verses 29 to 31. Ngunit kung mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos. Siya ay iyong matatagpuan kung iyong hahanapin ng buong puso at buong kaluluwa. Sa iyong kapighatian, kapag lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong papakinggan ang kanyang tinig. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos. Hindi kanya pababayaan, ni lilipulin kanya, ni kakalimutan ang tipan sa iyong mga ninuno na kanyang ipinangako sa kanila. That verse 29, mga kapatid, is our key verse here. In English, but
From there. Mula roon. Sabi nga natin, mula roon. Ulitin natin, English, from there. You will seek the Lord your God and you will find Him if you search for Him with all your heart and all your soul. That's why the title of this verse from this key verse, from there. Sabi nga natin, from there. From there. Naalala ko yung session ko ng pronunciation. From there. Okay, Tagalog na lang, mula roon. Para wala tayong problema dyan, mga kapatid. Ha? Ibig sabihin, mula roon. Mula roon sa paggawa nila ng mga masama ng mga Israelites. Mula roon na tinutukoy dyan, mula roon sa pagsamba ninyo sa Diyos-Diyosan. Mula roon sa pagtalikod ninyo sa Diyos. Mula roon sa mga pagkakasala na ginagawa ninyo. Mula roon sa nakaambang kahatulan sa inyo. Mula roon sa mga nakaambang kapahamakan sa inyo. Yan. Yun ang ibig sabihin ni Moses diyan. Na parang sa atin, mula sa ating sitwasyon ngayon, mula sa ating kalalagayan ngayon, mula roon sa ating mga pinagdadaanan ngayon. Ano bang pinagdadaanan mo? Mula January until now. Ano mga nangyari dyan? Kamusta ngayon? Mula roon sa mga problema at pagsubok. Mula roon sa pamilya natin. Sa relasyon ng mag-asawa, sa mga anak. O kung nagkaroon ng problema ang mag-asawa, nagkahiwalay man, mula dyan. Mula roon. Nagkagalit, mula roon. Napabayaan ang mga anak, mula roon. Nagkakaaway-away, mula roon. Ayan. Are you following? Mula roon sa kawalan. Kung nawalan ka man ng trabaho, kung nawalan ka man ng pinagkakakitaan, yan, mula dyan. Mula roon sa pagkakasakit mo. Dati wala naman, ngayon may sakit ka. Mula dyan, kapatid. Mula roon sa mga naging pagkakamali natin. Mula roon sa pagkakasala, panghihina. Mula roon sa kawalan, kalungkutan, kawalan ng sigla ng buhay mo ngayon. Mula dyan. Mula roon sa pagtigil mo sa paglilingkod, dati dami mong ginagawa ngayon, itinigil mo na. Mula roon sa hindi mo pagdalo, manaka-naka na lang. Mula dyan sa pagtatampo mo. Mula dyan sa hinanakit mo. Mula dyan sa sama ng loob mo. Kapatid, from there. Are you following? Sabi mo sa katabi mo, from there. What are we supposed to do? Anong gagawin natin? Mula dyan sa hanggang ngayon, prayer pa rin ang sinasabi mo. Mula dyan sa wala pa ring tugon. Mula dyan sa paghihintay mo hanggang ngayon. Mula dyan. Ano ang ating gagawin? O ano ang ginagawa mo? Kaya sabi ng verse 29, ngunit kung mula roon sa mga binanggit ka, ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos. Siya ay iyong matatagpuan. Kung iyong hahanapin ng buong puso at buong kaluluwa. So what are you supposed to do? Mula dyan o mula roon? Number 1, the Word of God says, seek the Lord your God. Iyong hanapin ang Panginoon mong Diyos. Mula roon sa mga nagawa ng mga Israelites, sinasabi ni Moses, sa mga nagawa ninyo, mula dyan, sa mga naging resulta ngayon, mula roon, hanapin ninyo ang Panginoon. Yung anuman ang kanilang nagawa mula roon sa kanilang naging kalalagayan, sinasabi ni Moses, hanapin ninyo ang Panginoon at siya inyong matatagpuan.
What a wonderful promise. Kaya sabi rin Jeremias 29:13, hahanapin niyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Matthew 7:7, humingi kayo at kayo ay bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Because God is a merciful God. Maawain po ang Diyos mga kapatid. Lagi siyang nagbibigay ng pagkakataon. Lagi siyang nagbibigay ng pag-asa. Hindi man niya tayo iniiwas sa kaparusahan, sa mga consequences, but He always gives hope. Nagbibigay pa rin siya ng pag-asa sa atin na mula diyan ay may pag-asa pa rin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa pa. Na anuman ang ating kalalagayan, sitwasyon na nagawa man sa Diyos o pagkakasala, mga nagawang pagkukulang, kabiguan, ang sabi diyan, pero kung tayo ay lalapit sa Diyos. Because in Ephesians chapter 2 verses 4-5, ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. That's why we're here. Not because of you, not because of me, but because of what Jesus done on the cross. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, siya ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Yung puso ng Diyos, makikita natin sa ating Panginoong Hesukristo. Na pinatunayan ng Panginoon kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung paano tayong binibigyan ng pag-asa ng Diyos kung iyong hahanapin ng buong puso at buong kaluluwa. Katulad lang siguro yan na kung papaano kang naghahanap ng solusyon kapag may problema ka, kapatid. Lahat ng magagawa mo, gagawin mo. Kahit parang pwede, sinusubukan mo na rin. Kahit walang katiyakan, sinusubukan mo na rin. So kung ang tao kasi talaga pag desperado na, mga kapatid, lahat susubukan You will give all your best just to solve your problems. To overcome every testings and trials. So, ang sinasabi natin ngayon, kung gaano natin gustong maayos ang lahat sa buhay natin, dapat ganun din ang paghahanap natin sa Diyos. Dapat ganun din ang paglapit natin sa Diyos. Kung nasubukan mo nang lumapit kahit kanino, dapat ganun din yung paglapit natin sa Diyos. Dapat ganun din yung pagdulog natin sa Diyos. Sabi, buong puso at buong kaluluwa na paglapit sa Diyos, mga kapatid. Na paghanap sa Diyos. Ganyan ba ang ginagawa mo? Talagang hinahanap mo ang Diyos mula dyan sa iyong sitwasyon na yan. Ang isang mahalagang matutunan natin dito ay yung matuto tayong lumapit sa Diyos. Huwag mong isipin dahil may problema at pagsubok ka, ay hindi tayo makakalapit sa Diyos. In 1 Timothy chapter 2 verse 5, pinatunayan yan mga kapatid, na dahil sa ating Panginoong Hesukristo, ang sino man ay makalalapit na sa Diyos. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. So, from there, and if from there, kung sa ganyan mismong kalagayan ninyo, mga kapatid, you will seek the Lord your God. Hahanapin niyo ang Diyos, masusumpungan ninyo ang Diyos. Dapat yan ang ginagawa natin, mga anak ng Diyos. Ang una nating hinahanap, si Lord. Amen? Kung paano nating sinisik si Lord to receive blessings, mga kapatid.
Dapat ganyan din kapag nandun tayo sa desperate situation natin. Dapat ang una nating iniisip hanapin, si Lord. Huwag nating sayangin yung pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. So what are we supposed to do? Seek the Lord your God. From there, mga kapatid. And verse 30, sa iyong kapighatian kapag lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, pansinin niyo po yan mga kapatid, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos. What are we supposed to do? Second, return to the Lord your God. Sinasabi rito yung pagbabalik loob sa Diyos, mga kapatid. Kapag dumating na ang kahirapan sa inyo, sa ibang salin, hindi lang kapighatian, kapag dumating na ang kahirapan, hindi sinabi diyang kung darating sa inyo. Hindi. Kapag dumating sa inyo, ibig sabihin, tiyak, sigurado, na lahat tayo dadaan sa ganyan, mga kapatid. At yung pinagdadaanan mo is part yan, bahagi yan. Ano yan parang, bagamat yung mga lalaki rito, hindi naman nabubuntis di ba? Pero yung mga nanay dito, di ba? At nakita rin naman natin, mga asawa lalaki. Sa pagbubuntis, bahagi yung hirap ng pagbubuntis. Hindi mo pwedeng sabihin, pag nagbuntis ka, hindi ka mahihirapan. Hindi. From the very beginning, sinabi na ng Diyos yun, consequence ng kasalanan yun. Sa iyong panganganak, mahihirapan ka. So, proseso yun. Kasama yun. So, sinasabi sa atin dito, yung kapighatian, yung kahirapan, kasama sa buhay yan. Kaya ang pinagdadaanan natin, kasama po yan sa buhay. Hindi po natin maiiwasan yan, mga kapatid. Kaya sabi, kapag, ibig sabihin, darating at darating. Darating at darating ang problema at mga pagsubok sa buhay habang tayo ay nasa mundong ito. At sinabi dyan, sa mga huling araw. Hindi lang sinabi, yung pinaka last day, no. Sa takbo ng buhay natin, yung journey ng life natin, hanggang sa mga huling araw. Tignan mo nga yung katabi mo kung buhay pa. O hindi pa tapos. Sabi mo rin sa katabi mo, kapatid, hindi pa tapos. Kaya ano mang yan, from there. From there. Kaya sinasabi sa atin, kung nandyan ka ngayon, lumapit ka sa Panginoon. Andyan si Lord kasama mo. And may tendency from there, di ba? Malayo tayo kay Lord Mawala tayo sa Panginoon. Kaya sinasabi ni Moses, andyan pa rin ang kapahamakan. Andyan pa rin ang danger. Na malayo tayo sa Panginoon, mga kapatid. So, tiyak, darating Daraan, hindi may iwasan. Ang kapighatian, kahirapan. In other translation, from tribulation. Matindi yun. Pagdurusa. From distress. Yung mapanganib na kalagayan. From trouble, kaguluhan. From oppression. Sa mga pahirap. Di man tayo pare-pareho, di ba? Pero makikita natin lahat ng tao dumaraan talaga sa kanya-kanyang mga problema at suliranin, mga kapatid. Kaya yun ang kagandahan ng salita ng Diyos with different translations. So saan man tayo naroon, may problema pa rin. Kahit saan tayo pumunta, may problema. Kahit sa loob ng pamilya, may problema dyan. Walang perfect Kahit diyan ka magtago sa pamilya mo, may problema pa rin. Kahit magsumiksik ka sa pamilya mo, daraan pa rin sa problema. Kahit saan tayo magpunta, kahit maghanap ka ng trabaho, at siya ang hanapin mo, at may trabaho ka na,
may problema pa rin dyan. Magkakaproblema pa rin dyan. Kahit magnegosyo ka, yung tipong ang hinahanap mo ay yung iniisip mo, ito yung makakatulong sa'yo, ito yung makakasalba sa'yo. Pag naroon ka na, may problema rin doon. So kahit saan ka pumunta, kaya sinasabi sa atin ngayon, from this word, manumbalik sa Diyos. Pumalik tayo sa Diyos. Siya yung totoong makapagliligtas sa atin. Our security is in God, mga kapatid. So hindi man natin maiiwasan yan kahit saan tayo magpunta eh. Huwag mo sabihin, pag wala ka na rito sa simbahan, ligtas ka na. Ha? Baligtad ata. Huwag mo isipin kapag umalis ka sa paglilingkod, ligtas ka na. Tsaka pupunta. Lahat may problema. Kahit saan ka magpunta. Kaya mahalagang manatili ka sa Panginoon. At from there naman ang sinasabi, what are you supposed to do? Return to God. Bumalik ka sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, bumalik ka sa Diyos. Ang Diyos laging nakaabang sa atin. Ang Diyos laging naghihintay sa panunumbalik natin sa Kanya. Sinasabi ni Moses, wala naman tayong pupuntahan. Kung nais natin makalaya at magtagumpay, kundi ang manumbalik sa Diyos. Ang manatili sa Diyos. From there, and that is also the right time to return to God. Kung sa tingin mo, kailangan mong manumbalik sa Diyos, yan yung tamang panahon. Ano sabi ng iba? Saan na ako babalik pag wala ng problema? Ay, hindi po mawawalang problema. Kahit saan ka po naroon. Saan na lang po ako pupunta dyan pag wala ng problema. O saan ka pupunta? Dito, ay may problema rin dyan. Kahit saan ka magpunta, may problema. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na lang sa Diyos. Return to God. Anong binabanggit sa Bible in Matthew 24 verse 21? Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapigkatian. Hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. John 16:32-33. Pero darating ang oras at dumating na nga na magkakawatak-watak kayo at magkakanya-kanya at iiwan nyo akong nag-iisa. Ngunit kahit iwan nyo ako, hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang Ama. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Si Jesus na po ang nagsasalita niyan. Hindi yan sinabi sa panahon lang nila o sinabi sa panahon nila, pero yung sinasabi ni Jesus, hindi lang mangyayari sa panahon nila, kundi sa mga darating na panahon hanggang sa mga huling araw. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Amen? So anong mensahe rito mga kapatid? Yung mga nangyayari sa atin from there, dyan mo rin makikita, pampabalik din yan sa Panginoon. Pinababalik ka ni Lord. Sabi mo sa kanila mo, pinababalik ka ni Lord. Pagbabalik loob sa Diyos yan. Pampabalik loob sa Diyos. Minsan kaya pinahintulutan, from there, ay kinakailangan bumalik ka sa Diyos. Sabihin mo rin sa akin mo, bumalik ka lang sa Diyos. So, wag mo lang hangaring maibalik sa ayos ang mga problema mo. Wag mo lang hangaring maibalik sa ayos ang buhay mo. Wag mo lang hangaring maibalik sa ayos ang pamilya mo, ang relasyon nyong mag-asawa. O sa iyong mga anak, sa trabaho mo. Mas sikapin mo munang makabalik sa Diyos.
bago natin maibalik from there yung mga nangawala sa atin, yung mga nangasira sa atin, yung mga nasayang sa atin, yung mga pagkakamali natin. So, huwag mo lang hangarin ang makabalik sa maayos na pamumuhay. Lagi kong sinasabi sa mga bumabalik dito, sikapin mo ang panunumbalik mo sa Diyos, hindi mo na sa gawain. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Hesus. Para maibalik tayo sa Diyos mismo. O, tanong mo sa katabi mo, may bala ka bang bumalik? Ang ibig pong sabihin yan, bumalik sa dati mong ginagawa para sa Diyos. From there, mga kapatid, pagbabasa mo ng Biblia, pag-aaral mo ng salita ng Diyos, paglilingkod mo. So pag bumalik ka na sa Diyos, kasama yun. Yun ang totoong panunumbalik sa Diyos, mga kapatid. Hindi mo masasabing nakabalik ka na sa Diyos kung from there, ganun pa rin. Tigil pa rin ang lahat. That's why what are we supposed to do? Seek the Lord your God, return to the Lord your God. Because in Deuteronomy 4:30, basahin natin, when trouble happens to you in future days, we don't know. It's in the future. Pwedeng bukas pa rin. Pwede sa isang linggo. Pwede sa isang buwan. Tapos na yung problema. Pero even in the future days, you will return to Him when all these bad things have happened to you. Ano sabi dyan? You will obey Him again. Sabihin nga natin, again. Hindi kung natigil ka sa paglilingkod, maglingkod ka uli. From there. So tingnan mo kung saan ka tumigil. Doon pa rin yun. Itutuloy mo pa rin. Hindi mo na kailangan magsimula ka pa uli sa zero. Hindi na ganun. Minsan dito sa training sabi, Pastor, paano yun? Nakatin na encounter. Nanunumbalik na sa Diyos. Mag-encounter pa rin. Sabi ko, depende yun. Nasa Kanya yun. Pero parang school yan. Saka natigil. Sa high school, babalik ka ba sa grade 1? From there, kung saan ka nakatigil, balikan mo ron, ituloy mo lang. Sabi mo sa katabi mo, ituloy mo. So obey the Lord your God. Kung paanong nangusap sa iyo ang Lord at from there, nawala ka sa Panginoon, balikan mo uli. Pakinggan mo uli ang tinig ng Diyos. Amen? Kapag dumating ang kahirapan sa inyo, sa Tagalog, sa bandang huli, manunumbalik kayo sa Panginoon na inyong Diyos at, ano sabi ron? At susundin ninyo siya. Dapat sumunod pa rin tayo sa Diyos. Siya pa rin dapat ang nasusunod. Hindi tayo. Kaya ka nakarating dyan from there dahil hindi na tayo sumunod sa Diyos. Mas pinili natin yung sarili nating kagustuhan. Mas pinili nating sundin yung sarili nating kagustuhan. That's why from there, obey God. Muli kang sumunod sa Diyos. Ang mga Israelita, anong nangyari sa kanila? Sapagkat tumigil sila sa pagsamba sa Diyos, anong nangyari? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Wala namang iba, yun lang. Kung hindi kayo sasamba sa Diyos, tulad na sinabi ni Joshua, mamili kayo, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya nang tumigil ang mga Israelites sa pagsamba sa Diyos, ano nangyari sa kanila? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Hindi na ang tunay na Diyos ang nasunod sa kanila. Naaring optional na lang. Kung gusto ko, gusto ko. Kung susunod ako, susunod ako. Kung available ako, available ako. Wala nang pananampalataya. Wala nang pagtitiwala. Wala nang pagdepende sa Diyos. Wala nang pagsuko ng lahat sa Diyos. Nakalimot man ang mga Israelita sa Diyos, pero ano pa rin? Ang Diyos kailanman hindi marunong kumalimot sa kanila.
Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos natin ay mauwain. Hindi nagpapabaya. Hindi tayo kinalilimutan ng Diyos. Kaya ang sabi ng verse 31, pansinin po natin, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos. So sinasabi ni Moses, hanapin ninyo ang Diyos, manumbali kayo sa Diyos, sumunod uli kayo sa Diyos. Sa kanyang plano, sa kanyang layunin sa inyo. Bakit? Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos. Hindi kanya pababayaan, nililipulin kanya. Kung inisip mo dati, kaya ka natigil na para bang ang Diyos ay nagpapabaya. Ang Diyos hindi ka pinapansin. Kaya sabi mo, ako na lang ang gagawa. Sa sarili ko na lang kapasyahan. Ako na lang ang masusunod sa buhay ko. But from this word, anong sabi ni Moses? Hindi kayo pababayaan ng Diyos. At hindi kayo pinababayaan ng Diyos. Ni kakalimutan ang tipan sa inyong mga ninuno na kanyang ipinangako sa kanila. Mula sa ating ninunong si Abraham, nangako ang Diyos, pagpapalain kita at ang sino man magpala sa iyo ay pagpapalain ko rin. At ang mga susunod na henerasyon ay pagpapalain ko rin. Sabi mo sa katabi mo, tapat ang Diyos natin. Huwag tayo makakalimot sa Diyos. Ano man ang mangyayari, ano man maging sitwasyon natin, marami na ang nakalimot sa Diyos ngayon eh. Masyado lang nagiging busy ang sangkatauhan. Marami na hindi talaga nakikinig sa Panginoon. Pag sinabi talagang nakikinig, mga kapatid, sinusunod mo. Ginagawa mo. Ano mang sabihin sa iyo ng Panginoon. Marami na ang hindi nagtitiwala sa Panginoon ngayon. Bakit? Marami nang ino-opera sa libutan eh. Hindi na pamantayan ng Diyos ang nasusunod ngayon. Hindi na sinasaliksik ang salita ng Diyos. Nagpapasya na sila ng mabilis sa sarili nila. Hindi mo na sinisik si Lord. Lord, ano po ba ang kalooban mo sa aking sitwasyon ngayon? From here, Lord. From my problems. From my trials. From my needs. From my sickness. Anong sinasabi mo, Panginoon? At minsan matutuklasan mo ang sarili mo. Wala sa Diyos ang pagkukulang. Nalayo tayo sa Diyos. Nakalimot tayo sa Diyos. Sumuway tayo sa Diyos. But from there, seek the Lord. Return to God and obey Him. Sumunod ulit tayo sa Diyos. Amen? In Deuteronomy chapter 8, 11 to 14, ingatan ninyong huwag makalimutan ang Panginoon na inyong Diyos. At huwag ninyong susuwayin ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Kapag nakakain na kayo at nangabusog, at kapag nakapagtayo na kayo ng maayos na matitirhan, at dumami na ang mga hayop, pilak, ginto at mga ari-arian, siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon na inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Hindi lang sa panahon ng mga problema at pagsubok kayo kakalimot sa Diyos at makalimutan niyo ang Diyos. Even in times of blessings, do not forget God. Yan ang paalala ni Moses. From there, I don't know where you are right now. Are you in problems? Or are you in blessings? But always seek the Lord for wisdom and knowledge. Always remain in Him. Kapag nakita mo, medyo natitigil ka, medyo nalalayo ka, kahit isang hakbang, bumalik sa Diyos. Huwag mo na sundan ng ikalawa pang hakbang, ikatlo, ikaapat, papalayo sa Diyos. Manumbalik agad sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Walang kasalanan na hindi mapapatawad. Sapagkat ginawa na ng Panginoong Hesus ang hindi natin magagawa. Always look at the finished na ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. The finished work of the Lord Jesus Christ. It's for all of us, mga kapatid. Sabi mo sa katabi, huwag kang makalimot kay Lord. From there, tingnan mo ngayon kung nasaan ka ngayon, baka nakakalimot ka na kay Lord.
Baka marami nang natigil sa iyo. Marami mo nang pinabayaan. Tandaan mo, maawain ng Diyos. Mahabagin ng Diyos. Kung hahanapin mo siya, manunumbalik ka sa Kanya, pero dapat sumunod ka sa Diyos. Wala pang salita ng Diyos na hindi napangyari. Wala pang salita ng Diyos na hindi natupad. Wala pang pangako ang Diyos na hindi niya tinupad. So if from there, what are we supposed to do? Seek the Lord your God. Every day you seek God. Lagi mong hanapin si Lord. Every day. At pag nakita mo na nagkakaroon na ng problema, just return to God. Manatili ka sa Diyos, sundin mo ang Diyos. Kung saan ka natigil. Verse 31, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Nililipulin ka niya. Ni kakalimutan ang tipan sa iyong mga ninuno na kanyang ipinangako sa kanila. Grabe yan, ano? Hindi ka niya pababayaan. Hindi niya hayaang malipol tayo. Masayang ang lahat. At hindi ka kailanman kakalimutan ng Diyos. Lahat ng ginagawa mo para sa Kanya, hindi kinalilimutan ng Diyos yan. Our God is a faithful God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, let us all stand up. Hallelujah.